So, third phase. So, at least, ilang phase ba dapat? Uy, hindi natin yan. So, dahil na doon, nagbaba na yung mga rebel groups, depende yan ngayon sa farm, kung paano nila ito i-handle na yung paano ma-sustain yung peace. Kasi otherwise, kung i-ever na nila ma-sustain ito, maring babalik din sa war. Pero so far, tingin nyo, sustain naman. If sana, may bagong presidente na. Hopefully. Kasi parang ang presidente ngayon yung nag-apan eh. Nag-shake. Diba? That's what I'm telling you. Siya yung nag-shake ng barn kay... Kasi according sa viewer, dapat MI left-led. Pero si President lagi nag-appoint ng bagong panel. So, marami siyang ginagawa na maring magkaroon ng frustration yung mga other moro. But isang issue lang yun. Maraming issue na pumapasok sa bar, but kaya siya i-manage. Yung sulo naman na out, pero we are trying na mabalik ang sulo. Actually po, sabi po ni MP sa akin, yung meeting namin with political party, sabi ni MP Friday, na gumagawa sila, ang BTA ngayon gumagawa ng mga batas para policies na ibabalik. Yes, ma'am. Usually, ma'am, tama yan, ma'am. Kay last 2 days ago, nagkaroon ng botohan na itutuloy ba yung redistricting or hindi. So, ang nanalo is no. Hindi matuloy. So, ibig sabihin, ibabalik talaga kasi merong 7 districts na mawawala. Hindi naman ako abogado, hindi ako madidisbar, pero mali talaga yung desisyon ng Supreme Court. Kasi ang interpretation ng botohan sa yung you should take the whole vote of the whole arm as one. So kahit nanalo yung no sa sulo, yung buong arm ay yes, kasama pa yun. Yun yung law, di ba? Yun yung batas. Pero yung interpretation ni Supreme Court, yung plebiscite law. Plebiscite yung national law. It's a sub-law. You cannot interpret it based on a law that is lower than the basic law. Kaya kumbaga, naging challenge. Actually, yun din ang take-up namin sa UP, one siya dapat. As one. Hindi kasi ganito man dapat, ang sa batas, ay kasi nasa political party ako, no? Pinag-uusapan yan, yung nagkagulo nga kami nung aming accreditation doon kasi nga biglang na-exclude ang sulo. In the middle of accreditation, na-exclude ang sulo. Tapos ngayon, half of our population is from Hulo. Kaya kailangan naman. So, ang gulo namin. Ng membership. So, talaga. Pero and then, actually, it was a big challenge. Yeah. Kaya yung concern ngayon, since naibalik sa committee, hearing yung committee level yung redistricting ng sulo, ibig sabihin, maring sa regular farm na, kung magkaroon ng election sa October. After October, baka pag-usapan naman yun, paano may balik si Sulo sa... Tuloy na po, October 10. Tuloy na po ang election. Sa October 13 ang election. Gusto ko palakpakan yung 80% na peaceful. Actually, kahit dito sir, sa area natin, ito, home of the one, itong mga criminals, itong lugar na ito. Alam niyo naman, itong lugar na to, pag Kristiyano ka, hindi ka lalabas ng buwan. Wow. Moro or Christian, Noong 2011, pumasok ka dito, supay ka sa kumain kami sa isang restaurant sa Mataba. Kung saan ka lang ako ngayon? Hindi po ba? Kaya gano'n namin sa internet. Dati po, alas 6 pa lang sa radyo. Pero yung kunting kaalaman, yung bar doesn't mean a cessation of Mindanao from the rest of the No, it's not cessation. Meron lang siyang fiscal autonomy na halimbawa yung usapin ng fiscal autonomy, first yung panzer, yung election, yung sa usapin ng budget, yung black grant. Meron tayong 4% na budget na hindi na yan dapat idaan pa sa Congress. Wala nang ganun. Automatic yun. Automatic share. Yun yung autonomy na sinasabi natin. Dahil hindi ka na magdaan sa Congress na i-declare mo pa. Nakadeclare yun. Hindi mo na. So yun yung ginamit natin sa autonomy. Hindi mo na kailangan ipaglaban. Kumbaga, sa Mindanao, mas na-manage yung resources rather than sa mga buhaya. Yeah, sa mga kailangan pa siya. Mga hindi mo na kailangan siya magbigay pa ba? Kailangan mag-propose. Mag-propose. Kasi it's automatic. Automatic siya na 4%.
doon sa national budget. income. Kung magkano man, Sa GAA whatever, kung magkano ang GAA. Pero ang Mga deeper GA. kasi reason kung bakit may barn, binabalik lang natin kung ano yung original talaga na nangyari noon pa. Yung Kasi ang Mindanao ay hindi kasama sa binenta sa Treaty of Paris. may mga sultanate tayo dito. Hindi siya kasama. Yeah. Kaya, Medyo malalim. Actually, Kaya lang, It's not a religious issue. It's Yeah, more of yeah. an injustice. bakit yung poorest provinces mostly In nandito the sa back. Mindanao? Bakit ngayon sir, maganda Kaya ngayon. disheartened. hindi, totoo yan. Kahit Ang kami, laki ng potential. kami sa NCCA, lagi ang try nila, puro na lang Manila, puro na lang Manila. Actually, may grupo na ng anti-Manila na galing sa ano. Totoo to, galing sa Mindanao. Yung Manila Bakit? imperialism. Imperialism, totoo yan. Sa aming mga commercial. Parang ganun. Natututo ako. Kaya sinasabi ko interesting yung Ako, kanila. my life, Manila lang. Yes. Pero pumunta ako ng Bisaya kasi naging ako ni Gina Lopez, Deputy Executive Director niya ako. So, kung buhay nga si Gina Lopez sa Mountain Environment, tayo eh. Masaya tayo. Anyway, kaya ang sinasabi ko bongga yung inyong culture at pag pinag-usapan natin yung history, kasi doon tayo manggagaling. At yung word ni David na ibinabalik natin, totoo yun. Actually, ang salitang Moro ay binigyan ng panibagong kahulugan ng mga priors. Kontrabida ang Moro. Tingnan mo ang Florante at Laura. Kung titignan mo ang pagkasulat ng Florante at Laura, mali. At sinong gumawa niya? Si Balagtas. Antay. Kontrabida to si ano eh. Kaya sa amin, sa ganito ang stand ko, kung ako sa Bangsamoro ako, ang stand ko sa paano tayo magkaroon ng harmony between yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Huwag natin tingnan yung after Spanish colonial. Kasi talaga makita natin yung divide tayo. But before the Spanish colonial, tingnan natin, halos from Luzon to talagang kanyan. Parang isang lahi lang yan. Diba? Yung Raja Sulaiman natin. Last ang nag-stand against prior, Mindanao. Yeah, it's so fine. Tanging Mindanao ang nag-stand. Hindi siya never siya na-conquer. Never siya na-conquer. But nangyari is na iba yung conquer ang ginawa. Actually, ang naiwang Pilipinas noon, Mindanao. Yeah. No. Yun ang totoo. Yun ang history. Iiyak ako kasi parang may kailangan nagkakatamag fly. Kala ko, bukas, Pero ang biggest FYI ko, bakit kayo ni Aguinaldo ang Pilipinas? May Republika ng Katagalugan, Republika ng Bohol, Sultanato ng Maguindanao at Sultanato ng Sulu. Yun ang apat na komposisyon ng Pilipinas. Republika ng Katagalugan, Republika ng Bohol, Sultanato ng Maguindanao at Sultanato ng Sulu. Yun ang Pilipinas. Yan ang kanya. Yun ang parang old talaga na kingdom. O sir, ang ending natin, paano magiging 100% yung 80%? Saka sir, 20%. mahirap. Mahirap pa. Yun yung mahirap, but kailangan gawin. Kailangan natin mag-move forward. Otherwise, babalik tayo sa conflict pa rin. So, ang sabi sir is, we need to develop, kailangan natin ma-empower yung mga tao. Yung education is very important kasi kung yung mga karamihan ng mga Moro natin dinag-aral, mas malaking challenge yan. But kung ngayon, makakaral na sila, mag-change na yung mindset nila. Saka kasama dyan sa tinatawag na 20%, yung mindset ng taga Manila. Yeah, pa yun. Ayun ko lang narinig yan. Totoo. Diba? Kasi tayo, ang tagunis ng Mindanao. Kontrabida yan. Yes, tama. Oo, magulo yan. Tao yan, di ba? Oo, magulo yan. Yun ang mindset. Kaya ako excited ko sinasabi ko, kung ano Mindanao, go! Diba ko? Ayaw ko kaya i-repost. Banda ka. Meron kami operation iniwan ko sa Luzon. Actually, kailangan namin ng tulong ng Manila banda. Kasi maganda rin kasi tinanser na yung maging experience ninyo dito
parang Pero sa inyo, pwede kailangan nyo yung i-share na rin fairness, sa no? Paano nyo sa mga karamihan sa Manila. Kasi yun yung negative pa nila. Si Engineer Rich, sila talaga yung nag-monitor nun sa yung pagpapalago ng mangrove Sa Baseco. park. Hanggang ngayon, Sila po. 12 years na. Si Gina Lopez yung nag-isip. Ma'am Gina, Siya po ang Kasi yung mangrove daw, iba-ibang species yan eh. Oo, So, marami. so inaaral mo si lupa, si tubig, kung yes. match sila. Kasi may ginawa ng DNR sa Baseco din, hindi nag-grow. So, frustrated sila gano'n. Meron isang engineer si Engineer Ted Ballares, na-analyze niya yung tubig, naidala niya sa laboratorio eh. Ito bang itong tubig na to, yung lupa, suitable pa doon sa kain? Siguro pagka ginala ko yung sige, maganda. Next time po, Gusto ko mapag-aralan ng history ng Mindanao at masahin mo yung book na A Nation in Endless Tyranny. May Sala kasi Jubail. Sala Jubail. yung sa Manila. Speaking of, ninakawang libro na yan sa akin. Under the Crescent Dinagsabi sa akin yan. Ninakawang libro na yan sa akin. Bakit? At nanakaw? Kasi nga pinagagawa. Sa very comprehensive. Sa ano, sa pasa. Hindi ko na alam kung nakasino ang pangalan namin. Wala nang Si track. Paisa Tanggol. Hindi mo naman. Sir Paisa. Si Paisa, speaker pa siya tatay niya. Pero yung magkukuha nila mo sa Mga taga-ibig. Chancellor sa IT. Tapos, bibihira na ang UP Library magkalaw ng sino. Limited. Minsan hindi na nila inaalam. Si Alex Kasi- Muhammad ng MMDA. Yung nangihiram, nawawala din. Kaya nga. Pati yung nanghirap kasamang nawala ng libro. Hindi, ginawa Nawala yung rin. libro. Jeff, dapat Nagbigay ng Jeff. ibang detalye. dapat yun ang gawin ng NCCA. Yung mga Kaya expose na Kaya nga matutulog tayo dito, sir. Sa Sandahan Theatre Days. Kasama natin yung mga successful days. Sila Tingkaraan Giling, sila Tanggol, Invite si sila. Alex Muhammad. Ito yung Tapos may gusto akong request. Ano tawag doon sa kanina, Gong? Sir, pwede visit ako sa farm dun sa may fan sa museum. Pumunta tayo rin sa museum. Group photo muna tayo. Dani museum. Siya po. Palimbang, Cotabato ang kwanto. Nanay ko Cotabato, yung Chinese na mayor dito, lolo namin. Napaka-Chinese na rin. Sir, hindi ko na simulan. Pakilala po muna kayo. Danny Muksin, ako yung chair ng KGI. From Cotabato Cotabato. Greenland Initiative. Chief Executive Officer. Ayun. Pwede ba ulitin yung sinabi niyo lahat?